Magandang umaga mga bata, kamusta kayo? Ayan, kinagagalak ko na makita kayo ulit. Ayan, para simula ng ating araw, tayo magsitayo para sa isang panalangin. At pangungunahan tayo ni Joy. Okay, Joy? Ayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan, maraming salamat, Joy. At ngayon, maaari na kayong umupo. Ayan, ngayon naman, John, meron bang lumiban sa klase natin ngayon? Magaling, lahat ay pumasok. Ayan, kaya bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ayan. Ngayon, bago tayo tumungo sa panibagong aralin, balikan muna natin ang tinalakay natin nung nakaraan. Ayan, sino sa inyo ang makakasagot kung ano yung mga tinalakay natin kahapon? Ayan, pakitaas ang kamay ng gustong sumagot. Ayan, Stephanie. Ayan. Ayan, magaling Stephanie. Patungkol ito sa entrepreneur. Ayan. At ngayon naman, sino sa inyo ang gustong maglaro? Ayan, maglalaro tayo. Sino sa inyo? Ayan. Alam ko lahat kayo ay gustong maglaro. At ngayon, ang laro natin ngayon ay patungkol sa paghahanap ng mga salita. Yan, o sa Ingles ay word search. Sino sa inyo ang naglalaro nun? Ayan, marami rin sa inyo. Kung makikita ninyo, ito, ayan yung puzzle na hahanap kayo ng mga salita. Ayan. At itataas lamang ang kamay ang may gustong sumagot dito. Ayan. Galing yung mga batang ito. Kaya salamat sa ating sa inyong mga kooperasyon sa laro natin ngayon. Ang talakay natin ngayon ay patungkol sa ligtas at responsableng paggamit ng ICT. Yan, mga bata, ang inyong mga binuo na salita ay may kinalaman sa ating talakayin natin ngayon. Ito naman ang mga layunin. Ano nga ba ang ICT? Ang ICT, ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. At isang halimbawa nito ay itong mga larawan na ito. Ayan. Mga salik sa paggamit ng computer at internet. Una ay ang exposure o paggalingan ng mga di naangkop na materyales. At pangalawa, virus, adware, at spyware. Pangatlo, panliligalig at pananakot o harassment at cyberbullying. Pang-apat, pagnanakaw na pagkakakilanlan o identity thief. Ayan ang mga salik na gamit ng computer at internet. Ito naman ang mga dapat nating isaalang-alang sa ligtas na paggamit ng internet. Ayan. Pagkaroon ng malinaw na patakaran sa paaralan sa paggamit ng computer, internet at email. Ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. I-access o buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Yan. Bisitahin lamang ang pribadong site sa Internet B. Ipaliwanag ang pagdala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Sundin ang mga direksyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan. Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. Ayan, dito naman magkaroon ng kaalaman sa pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. Ayan. Hindi dapat nalathala, magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao katulad ng tirahan, email, address o telepono. Ayan, dapat na hindi tayo magbahagi agad-agad sa mga taong sandalian lamang nating nakilala.
Yan, dapat na maging handa tayo at iwasan natin yung mga ganon. At gumawa ng password na mahirap hulaan at palitan ito ng kinakailangan. At di dapat ibigay ang password kanino man. Ang teknolohiya ay isa sa pinakaimportanteng pagkukuha ng impormasyon ng mga mag-aaral sa panahong ngayon. Ito ay nakatulong sa atin dahil mapapabilis nito ang iba't ibang gawain ng tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ayan, ngayon mga bata, ay tatanungin ko kayo. Ayan, itaas lamang ang inyong mga kamay kung gusto ninyong sumagot. Magbigay nga kayo ng mga dapat isaalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet. Okay, John. Pakisagot. Ayan, magaling. Ayan, magaling dyan. Maaari ka nang umupo. Ayan. Ngayon naman, magbigay nga kayo ng mga ipinagbabawal na gawin sa loob ng computer laboratory. Okay, Christopher. Okay, magaling. Ayan. Magaling mga bata. Talagang nakinig kayo kay teacher. Ayan. Dahil nakinig kayo sa akin, ngayon naman alam kong handa na kayo gumawa ng inyong unang gawain. Yan. Ito ang inyong unang gawain at ang panuto nito ay itambal ang mga salita sa column A sa kanilang tamang kahulugan o halimbawa ng column B. Yan. Ang gawain na ito sa Ingles kung tawagin ay match. Match it. Yan. Imamatch nyo lamang ang mga kahulugan nito sa tama. Ayan. At simulan nyo na. Ito naman ang inyong gawain na pangalawa. Yan. Ang panuto nito ay tukuyin na lamang kung tama o mali ang mga pahayag. Ayan. At simulan nyo na din. At ngayon yan ay ipapasa ninyo mamaya sa akin. Yan, magaling mga bata, maraming salamat sa kooperasyon nyo, sa akin, sa pakikinig nyo, naway marami kayong natutunan sa araw na ito. At ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, meron lamang kayong takdang aralin na ipapasa nyo din bukas sa akin. Ayan. Okay, maraming salamat mga bata at hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyo.